Good evening, everyone. I am Ashley Salidaga from Group 2, and we will discuss to you about virtue. What is virtue? A state of character or habit of a person, morally good habits, excellent habit, behavior showing high moral standard, a good moral quality in a person, or the general quality of being morally good. So overall, ang virtue ay isang kabutihan. Kabutihan na nagpapakita ng isang mabuting ugali o kagandahang asal. Aristotle defines moral virtue as a disposition to behave in the right manner and as a mean between extremes or deficiency and excess. Sabi ni Aristotle na ang moral virtue daw is about finding the right balance in behavior. Ayon kay Aristotle, yung pag-uugali is dapat hindi sobra-sobra. Kasi pag sobra-sobra, nagdudulot ito ng kapahamakan sa iba. Pero sa kabilang banda, sinasabi rin ni Aristotle na hindi rin dapat kulang sa pagiging tapat kasi maaari itong magdulot ng pang-aabuso. Halimbawa, kung may isang tao na nagkamali sa trabaho tapos kailangan sabihin yung totoo kung bakit siya nagkamali, yung sobrang tapat o yung sobrang pagsasabi ng totoo is maaaring magdulot sa kanya ng hiya o pagkasira ng buong pagkatao. Pero kapag kulang naman ang binigay na reason o information kung bakit siya nagkamali, maaari naman itong magdulot ng kasinungalingan at kawalan ng tiwala. Ang excess ay nangangahulugang may sobra o labis, samantalang ang deficiency naman ay nangangahulugang may kakulangan o kulang. These are the components of virtue. Number 1, habit, reliability and consistency. Virtues are developed, not acquired at once. Virtues are strongly entrenched. Ang habit ay isang regular na kilos o gawain na nagiging natural na para sa isang tao dahil madalas niya itong inuulit-ulit. For example, kung ikaw ay nagtatrabaho ng araw-araw ng maayos at hindi nagbabago yung oras ng pagtatrabaho, it means may habit reliability ka sa iyong trabaho. Pero kung ginagawa mo ito ng parehong paraan araw-araw, ibig sabihin may consistency ka sa iyong ginagawa. Number 2, components of virtue, sensitivity to reasons. Virtue involves seeing certain consideration as practical reasons and being motivated by and acting on them. Seeing the humanity of others as reason to not to harm or lie to them. Seeing another's vulnerability as a reason to help, not to take advantage. Seeing the value of truth as reason to conduct business honestly. So, yung virtue o yung kabutihan, nag-i-involve siya sa pagtingin sa mga ilang bagay na dahilan at yung pagkakaroon mo ng motivation na gawin ang mga ito. For example, yung pagiging tapat, kung sa tingin mo na yung pagiging tapat is makakatulong sa'yo as a person at pwede rin makabubuti sa iba, na mamotivate kang panatilihin yung behavior mo na yun o yung pagkatao mong yun. Third, emotion and attitude. You are happy to perform virtuous deeds and you are attractive to other virtuous people. The vicious behavior of your friends and family makes you sad. Emotion and attitude is connected to each other po. Ang emotion po na ito, natin is ito po yung ating nararamdaman sa isang particular na bagay. Like, for example, is masaya ka po sa isang bagay na ginagawa mo. So, ang kalalabasan po na ito is magiging positive po. Like, masaya ka, magiging parang ayun na po yung inspiration mo para gawin yung bagay na dapat mong gawin, na dapat na ikakasaya mo. Kapag negative naman po is hindi ka masaya sa ginagawa mo, so magiging result po is negative impact sa atin. Like, ito na po yung emotion natin na magto-towards sa attitude, na kapag ang attitude naman po is kapag nangyari po is ang kakalabasan po nun is hindi ka magiging masaya sa ginagawa mo kasi ayaw mo yung ginagawa mo kasi hindi ka nga masaya, napipilitan ka lang sa isang bagay na gawin mo. Iyon, kaya po sila connected kasi po yung emotion and attitude po. For example po, kasali ko po sa isang org, tapos ikaw po ang nahatulan na maging leader po. So,
may dalawa pong uri doon. Yung isa po is masaya sa ginagawa niya, na masaya siya maging leader. Kasi ayun po ang gusto niya. Ayun po ang ikasasaya niya. So, ang magiging kalalabasan po nun is positive po. Kasi sa mga kasama niya po is magiging mabuti po siya, magiging yung leader po is parang magiging inspiration po ng mga kasama niya po, kasi mabuting leader nga po siya. Kasi yung kakalabasan po nung magiging ay isa kang mabuting leader is makakabuo ka ng mga collaboration, like makakakuha ka ng mga ideas na as in na ibinigay po talaga nila, hindi yung sa pilitan, kasi nga wala pong samaan ng loob. Magiging maganda po ang resulta nun kasi sa collaboration po and teamwork. Kapag naging negative naman po is ito po yung magiging result na parang hindi ka nga po masaya. Hindi ka masaya sa ginagawa mo kasi nga po napipilitan ka lang gawin ang parang nautusan ka lang po gawin yung isang bagay na hindi nga po ikakasaya ng sarili mo. Ayun po ang emotion and attitudes. Fourth one, natural inclination to act well. Virtuous action come naturally. No need to battle contrary desires, spontaneous expression of one innermost desire. Ito nga po, yung inclination po is from the word inclination is urge po. Ito po yung urge na kailangan po natin. Kumbaga bukal po sa kalooban po natin gawin yung isang bagay. Hindi po yung sa pilitan po tayo na gawin. Kasi nga po, sabi-sabi na sabihan ka lang, uy, gawin mo yan, ganyan, kasi para masabihan kang mabuting tao ka. Hindi po ganun. Ang ayun po ay bukal po sa ating loob na kusa po nating ibinigay sa isang tao. Like tumulong po tayo sa isang tao. Kusa po yun at hindi po yun napipilitan ka lang po. Example po dito is may napulot ka pong wallet tapos nakita mo po yung kaharap mo ang nakalaglag. So ano pong gagawin nyo? So ang gagawin po natin is ang urge na tulungan yung babae na pulutin yung wallet at ibigay at ibalik sa kanya. Kasi nga po, ayun po ang dapat na gawin. Kasi ayun ang moral virtue po natin na dapat gawin po natin ang isang bagay na makakabuti po sa ating lahat. Prudence is practical wisdom, the ability to reason correctly to make wise choices, require knowledge and life experiences, solve conflict between the virtues or moral rules, supplement mere natural virtue, it perfect the spontaneous component. So first bullet pa lang, makikita na natin na kailangan nating magsagawa o isagawa ang choice, ang magiging choices natin sa isang bagay. Kailangan natin maging practical na gawin ang choice na yun para isipin natin na mas makakabuti ito sa atin. Kunwari, yung isang decision na yan is makakabuti talaga sa atin, makakabuti din sa iba. Ang gagawin natin is, ang pipiliin natin is magiging practical tayo. So syempre, ang pipiliin natin is maging practical sa isang bagay. Kaya kailangan natin maging wise, gumawa ng mga choices. For example po dito is yung trabaho. Ang example nga natin dito is yung trabaho. Isa kang head manager. Manager ka sa isang kumpanya. So, may nag-away or nagtalo or hindi nagkaintindihan mong empleyado. And nalaman mo nga. So, anong gagawin mo? Ang kailangan mong gawin is maging practical ka. Kailangan mong malaman kung bakit nagsimula ang away na yun, kung para masolusyonan mo at maging balance, para maging pantay yung magiging decision mo sa dalawang nagtalo. Kumbaga, kailangan mo silang mabalance. Kailangan mo malaman yung side niya at yung side nung isa para yung magiging decision mo is magiging maayos. Like, yung result nun is mapapabuti sa dalawang yun. How do we develop virtues? Virtues and vices are dispositions of the will. They are patterns of deciding and acting that draw us toward goodness or evil. Yung virtues po, yun po yung kabutihan ng isang tao. And yung vices naman po, yun po yung kasamaan ng isang tao. So, ang sinasabi po dito, yung virtues daw po, ayan yung vices ay magkaiba. Magkaiba po sila kung paano nila
kung paano, kunyari yung isang tao, yung virtues po niya is gumawa ng kabutihan. And yung vices po niya is yung gumawa ng kasamaan. Ayun daw po, yung virtues daw po ay yung vices, yun ang decide and yung umaacting sa ating mga tao para makagawa ng kabutihan at ng kasamaan. Kunwari, naisip mo na gumawa ng mabuti, ayun po yung gagawin mo. Yun yung action na gagawin mo. Vices. Vice is the opposite of virtue. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, yung vices po is ayun po yung kabaliktaran ng virtue. It is either an excess or a deficiency in what a virtue should be. Ito naman po yung kalabisan or yung sobra. Diba nga po, ang sabi nga po nila, ang lahat po ng sobra ay nakakasama. Imprudence or negligence. Ito naman po ay yung lack of attention. Parang hindi binibigyan ng attention yung isang bagay na ginagawa mo. Injustice in doing too much or too little for others. Injustice po. Yun naman po yung wala pong fairness na ginagawa. Ay yung ginagawa mo po ay walang fairness. Parang hindi ka po fair sa lahat ng ginagawa mo. Intemperance or timidity. Ito naman po ay kaparaho lang ng excess or ng deficiency, which is po, ito po yung kalabisan nga po. Fear or too daring. Ito naman po ay yung takot. Yung fear po is yung takot, and yung too daring naman po is yung walang takot. Divine or infused virtues. Ito naman yung mga example ng virtues na to ay yung faith, hope, and love. Ito naman is yung simula bata ka pa lang hanggang sa paglaki ay parang nakatatak na yun sa'yo na lagi kang may faith, parang nasa sa'yo na yun na pinaniniwalaan mo na siya na magmahal, na umasa, na magtiwala, ganun. At meron naman din tinatawag na cardinal or yung acquired virtues. Ito naman is yung mga natututunan. Parang habang lumalaki ka, parang ayun na yung nagiging choices mo. Yun na yung moral choices kung tawagin. They are acquired by human effort. Ito ay kukuha natin na base sa sarili natin kung gusto natin na matutunan yung mga ganon bagay. At yung mga example, merong 4 cardinal virtues. Ang example dun is yung prudence, justice, temperance, and yung fortitude. Ayun yung mga example na nasa cardinal or yung acquired virtues. Ano nga ba yung prudence, justice, fortitude, and temperance? Ang prudence po is yun po yung kabutihan na na-acquire natin. And the next po is yung justice, which is yung justisya. And the third one is the fortitude, na yun naman po is yung lakas ng loob. At yung lastly, or yung panghuli, is yung temperance, or yung pagtitimpi. Traditional virtues. Virtue ethics is a goal-oriented ethics because we strive to live morally in order to move closer and closer to the perfection God desires for us and the perfect union with God that awaits us. Okay. Sinasabi nga dito na virtue ethics is a goal-oriented. Ito po ay isa sa goal natin lahat na maging mabuti. We strive to live morally right in order to move closer and closer to the perfection of God desires. So, dito nga papapasok yung kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi dahil sa Panginoon. Bakit nga ba tayo gumagawa ng mabuti? Kasi gusto natin mapunta sa heaven. And sabi nga dito na desires for us in the perfect union with God that awaits us. Ano nga ba yung naghihintay sa atin? Yung naghihintay po sa atin is yung eternal life na makakasama natin doon yung Panginoon ng walang hanggan. Kaya nga po tayo gumagawa ng mabuti para mapunta po tayo sa heaven.
at dahil din po sa Panginoon. Okay. The virtues are the means we use to achieve this goal of perfection and union with God. Yung virtues nga po, yun nga yung parang goal natin. Na gusto nating ma-achieve dun. Gusto natin yung ma-achieve para perfection and union with God. Para makasama natin si Lord. Na hindi ngayon na parang, for example, na tegibals tayo, gusto natin mapunta tayo sa heaven and makasama si Lord. At maranasan natin yung tinatawag na eternal life na parang sinasabi nila na sa tabi ni Lord, merong paradise. Sa tabi ni Lord, makakaranas tayo ng sagana. Kaya tayo gumagawa ng mabuti at iniiwasan natin na gumawa ng masama. Pero tayo nga ay tao lamang at tayo ay nagkakamali. Divine virtues. Divine, meaning from God, and virtues are the quality of doing what is right and avoiding what is wrong. First bullet. The virtues are received directly from God. Ibig sabihin, ang kabutiang taglay natin o ang mga bertud ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi natin ito nakukuha sa pangsarili lamang natin at hindi rin natin nakukuha sa iba to. Second, we cannot attain them on our own. Ibig sabihin, makukuha lamang ito kapag ito'y pinagkaloob na sa atin ng Diyos. Hindi natin ito makukuha sa mga practices kasi kapag alam niyang handa na tayo at ready na tayong tumanggap ng ating mga gawain, usa niya itong ibinibigay sa atin. Third, we receive them as gifts from God. Sabi ko nga kanina, hindi natin ito nakukuha ng pansarili lamang. Galing ito sa Panginoon. Kaya, kapag tayo nabautismuhan or yung nabinyagan, doon niya palang ito binibigay sa atin at ito ang regalo niya para sa atin sa pagtanggap niya sa atin. Last, we receive them during baptism. Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag nabibinyagan ng isang tao, doon na pinahihintulutan or binibigay na ni Lord yung guidance niya para ibigay yung mga virtues na masasabi sa next slide. Divine or theological virtues. Number 1, faith. A virtue that enables us to believe from God and enable us to believe what He was revealed to us as truth because He is truth Himself. Ito yung pananampalataya natin sa lumikha. Ito yung unang binigay niya sa atin nung pinahintulutan niya tayong magkaroon ng mga virtues. Sa pananampalataya, halimbawa dito, kapag may kapag may sobrang tinding pagsubok na dumating sa atin, naniniwala tayong inilaan niya to sa atin at kaya natin itong solusyonan kasi hindi naman niya tayo bibigyan ng problema kung hindi natin alam itong solusyonan or mabigyan ng katarungan. Number 2, hope. It is a virtue that comes from God and leads us back to God. Kaya nang sinabi ko kanina, kapag may faith tayo, ang anumang pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon ay naniniwala tayo sa Kanya na nilaan niya to dahil kaya nating solusyonan ito. Sa hope naman, maire-relate natin to dito kasi kung may faith tayo, meron din tayong hope. Kasi sa pagsubok na yun, naniniwala tayong ibinigay yun sa atin at naniniwala rin tayong magiging better yun para sa atin sa future. Number 3, love. The bestowing of unconditional love and having a positive impact on the lives of others. Dito sa love naman, tayong lahat sa mata ng Diyos ay pantay-pantay at walang nakakalamang. Kaya dito sa love, tayo ring mga tao dito sa lupa na kanyang nilikha ay nagmamahalan at nagrerespetuhan sa isa't isa. Dahil ito nga, nung binigay niya sa atin itong 3 virtues na to, ang love ay para talaga tayo magmahalan at magrespetuhan. Cardinal virtues, they are called cardinal from the Latin word cardo, meaning hinge. First bullet, these virtues are acquired, which means that we can attain them and increase them by constant practice. Ibig sabihin nito,
ang virtue na ito ay nakukuha natin. Kung sa divine virtues, nakukuha natin ito sa Panginoon o lumikha na siyang nagbibigay sa atin ng tatlong virtues, which is yung faith, hope, and love. Dito naman sa cardinal virtues, nakukuha natin ito sa pakikisalamuha sa ibang tao dahil doon nakukuha natin sa sarili natin yung mga ganitong pag-uugali. For cardinal virtues, first, prudence, the ability to think before you act. Ito na yung wisdom natin kasi bawat kilos natin or galaw ay pag-iisipan muna natin bago natin gawin. Kasi kung pag-iisipan natin, malalaan natin kung tama ba or mali yung gagawin natin. Halimbawa, pag may nakita tayong nawawalang gamit, di ba pinag-iisipan ba natin kung kukunin ba natin at isasaole or hindi natin papansinin para hindi na lang tayo madamay if ever mapagbintangan man. Sa prudence, pag-iisipan natin yung gagawin natin. Iisipin mo yung tama, which is yung kukunin mo yun at dadalin mo sa guard or sa kahit anong taong mas may karapatan doon para isaoli yun. Yun yung right act doon sa prudence. At yung wrong action naman, which is yung i-ignore mo lang at hindi mo papansinin yun. Second one, justice. Balance the thinking of yourself and others. Dito naman pumapasok yung fairness. Kasi sa pag-decide or pag-judge ng isang desisyon, hindi mo lang iisipin yung pang sarili mo. Iisipin mo rin yung sa iba. Halimbawa na lang sa classroom settings. Meron kayong isang group activity. Tas busy ka sa araw na yon. Pero kailangan nyo nang gawin yun. So, iisipin mo yung mas makabubuti sa'yo at sa mga klase mo, which is yung ipaprioritize mo yung mas kailangan talaga. Fortitude, determination not to give up. Dito na pumapasok yung courage natin o yung kagustuhan nating makamit ng isang bagay. Halimbawa, etong course natin ngayon na edu. Sa daming gawain, ang daming binibigay na gawain sa atin, malapit na yung deadline. Minsan naisipan na nating wag na lang tumuloy. Pero kasi meron tayong courage or fortitude, mas iisipin nating gumawa na lang para lang sa future natin. Number 4, temperance, resisting temptation. Dito na pumapasok yung self-control natin. Alam naman natin na tayo, mga tao, may mood swing. Hindi natin napipigilan na mag-react sa mga ganito-ganyan, lalo kapag hindi maganda yung mood natin. Dito, sa temperance or self-control, kapag ang halimbawa dito, bad trip ka, tapos merong mga makukulit pa sa tao mo, syempre, hindi mo papakita yung galit mo sa kanila, mas iisipin mo entertain sila in calm and maayos na paraan para hindi mapagmulan ito ng away o misunderstanding. Morality virtues, benevolence, tumutukoy ito sa mga kilos ng mabuti at mapagkawang-gawa at mapagbigay. Halimbawa po nito ay makikita po natin ang kabutihang loob sa paraan ng pagdodonate sa mga nasalanta, nasunugan, o kaya naman yung mga volunteer sa barangay. Ganun. Righteousness naman po, ito po yung tumutukoy sa kalidad ng pagiging tama sa moralidad at makatwiran. Nauugnay po ito sa pamumuhay na may integridad at may prinsipyong etikal. Halimbawa po nito yung pagdarasal at tumutupad sa kasunduan. Propriety naman po, ito yung pangunawa at paggalang sa iba't ibang pamantayan na inaasahan sa ating lipunan, sa pagiging totoo sa ating sarili at pagpapahayag ng sariling katangian ng angkop ng pamamaraan. Wisdom, ito po yung kakayahan natin na gumawa ng mga tamang paghuhusga at tamang desisyon batay sa ating nalaman o kaalaman, karanasan at pangunawa. Fidelity po, ito yung tumutukoy sa kalidad ng pagiging tapat sa ibang tao. Halimbawa po nito is yung relihiyon at mga sa partner nyo po, ganun. Fidelity is isa de kaugnay din po nito is yung pagiging loyal. Yung additional virtues naman po, ito yung
hospitality, hospitalidad, pagtanggap, mabuting pakikitungo, pagtanggap sa tahanan o komunidad. Halimbawa po nito yung pag nagpunta yung isang tao sa inyong bahay, is komportable na po sila. Nafe-feel nilang komportable po sila sa isang lugar. Yung gratitude naman po, ito po yung pagpapasalamat or pagpapakita ng utang na loob. Yung gratitude po sa isang tao, halimbawa po is may yung magpapasalamat ka sa pamamagitan po ng letter, gratitude for ganto, ganyan po. Yung sympathy naman po, kakayahan po na umunawa or maunawaan po yung ibang damdamin o yung ibang pong pananaw. Yun po yung sympathy or simpatya. Yung humor po, nakakatulong po yung humor sa atin. Nakabawas po ito ng stress. Dito din po is napapaunlad po natin yung pakikitungo po natin sa ibang tao. Yung solidarity naman po, ito yung mga taong may isang layunin. Halimbawa po, kayong magkakaibigan, ang goal nyo po is makapagtapos ng pag-aaral ng sama-sama na walang naiiwang isa. Transparency po, ito yung makakatulong bumuo ng tiwala at patatagin yung emosyonal na koneksyon sa pagiging open at tapat sa ating kaibigan, pamilya, batay sa ating tiwala at respeto sa isa't isa. Care for the environment po, ito yung responsibilidad po natin sa ating paligid. Ayun. Most important virtues po, ito po ay integrity. Tumutukoy po sa pagiging totoo sa ating sarili, sa mga pinapahalagaan at kumikilos sa paraang naayon sa mga pagpapahalagang kahit mahirap. Yun. May integridad. Trust po, ito yung tiwala. Ang isang tao ay maasahang tapat. Paano po ba nating masasabing tapat o mapagkakatiwalaan yung tao? Kapag sa'yo, pag siya ay tapat, ibig sabihin, hindi siya nagsisinungaling, totoo po siya. Masasabi niya yung personal issues niya po or personal problem niya. Ganun. Ito honesty po, katapatan. Ito yung pundasyon ng tiwala sa pagitan ng isang tao at nung iba pa. Or nung dalawang tao o kaya kaibigan. Ganun. Halimbawa po kaibigan, na pagkakatiwalaan mo yung kaibigan mo, nagiging tapat ka sa kaibigan mo, nagiging totoo ka po sa kaibigan mo. Ganun. Self-control naman po, ito yung sa pamamagitan po ng self-control, yung emotion mo po na kunyari galit ka po, halimbawa, galit ka po sa isang tao galit ka po sa isang tao, nakokontrol mo po ito para hindi ka makapagsalita ng masama sa kanya. Kakayahan pong ipakita ang kakayahang gawin or kakayahang hindi ipakita ang iyong nararamdaman o hindi gawin yung mga bagay na gusto mong gawin ayon sa iyong nararamdaman. Ayun. Yung fairness naman po, ito yung idea na ang bawat isa ay karapat-dapat tratuhin ng may pantay-pantay at may paggalang. Ayun. So, two types of virtues po, intellectual virtues, ito po yung bukas, open-mindedness, pagpapakumbaba, halimbawa po pagpapakumbaba, pagkamausisa,
at pagnanais para sa katotohanan ay mabibilang din bilang intelektual na virtud. Maaring magkaroon ng isang intelektual na virtud nang walang kalidad na kinakailangang nakaka-impluwensya sa kanilang aksyon. Ito po din yung intellectual na virtud din po is tulad ng kakayahang umunawa mga tuwiran, gumawa ng mga magaling na panghuhusga o paghatol. Ito din po ay gumagawa ng lohikal at matematikang pagtuturo. Mga katangian ng isip pagkatao na nagtataguyod ng intelektual na pag-unlad. Or ito din po yung critical na pag-iisip at pag-alam ng katotohanan, ganun po. So now, dumako naman tayo sa two kinds of intellectual virtues. The first one is theoretical intelligence. Sinasabi dito na it is the human faculty that apprehends fundamental principles such as the law of thinking and other fundamental truths. Intelligence apprehends these truths directly and without demonstration or inference. So sinasabi dito na ang katalinuhan ang kakayahang umunawa ng pangunahing mga prinsipyo tulad ng mga batas ng pag-iisip at iba pang pangunahing katotohanan. So, ang example ko dito ay yung, kunwari may isang tao na nagbibigay ng logic, then yung isang tao naman is nagigets na agad without even, kahit walang explanation, kahit wala siyang binibigay na clue, is nagigets na agad kung ano yung pinapahiwatig ng isang tao na yun. Bali, pag sa atin, parang yung mga fast learner, di ba? Kahit tanungin mo lang siya, masasagot niya agad. Ayun yung may mga theoretical intelligence. So, dumako naman tayo sa the second bullet, which is this as unique to human and gods. So, nasasabi dito na ito daw ay unique daw sa human and gods. So, pagtitiwala nito sa abstraktong pag-iisip, katalinuhan at kakayahan na maunawaan ang mga komplikadong ideas sa labas ng practical na kaalaman. So, the third bullet is theoretical intelligence cannot be learned. So, hindi natin to natututunan bagkos ito ay bigla-bigla na lang pumapasok sa isip natin nang hindi natin namamalayan. So, sa fourth bullet is all people have some theoretical intelligence, some people have a lot of it. So, may mga tao daw na mayroong theoretical intelligence. Ayun yung parang pinanganak sila na gifted. Gifted ba yung tawag like that? Basta ganun, yung pinanganak sila na matalino agad na kahit hindi pa natuturo sa kanila, alam na agad nila kasi meron silang prior knowledge. So, dumako naman tayo sa pangalawang kind ng intellectual virtues, which is the practical wisdom. So, lahat naman tayo alam yung salitang practical wisdom, di ba? So, the first bullet says that the practical wisdom is the ability to make right judgment on practical issues. Na ang sinasabi dito na ang practical na karunungan ay kakayahan na gumawa ng tamang pasya sa mga practical na issue. So, ang example ko dito is sa pagpili natin ng negosyo. Di ba bago tayo pumili ng negosyo, tinitignan muna natin kung pangmatagalan ba to, kung kung tama ba yung lugar kung saan tayo magtatayo ng negosyo, ganun, di ba? Parang iisipin muna natin yung magiging impact nito sa atin kasi ang gusto natin is maging practical. Na kunwari, hindi naman tayo basta-basta magtatayo ng negosyo na para lang sa wala. Siyempre, magtatayo tayo ng negosyo para may mga pumasok sa ating income kasi ayun yung mas kailangan natin. So, the second bullet says that it can be learned. Yes, natututunan natin ang maging practical. Lalo na ngayon, sa sobrang hirap ng buhay, di ba? Nagiging practical na tayo sa lahat ng bagay. Hindi na sa atin uso yung bibigyan lang ng mga flowers kasi kailangan na natin pagkain na agad. So, the third bullet says that old people normally have more of it than the young. So, sinasabi dito na ang kadalasan daw sa mga practical ay yung mga matatanda. So, I have an example. Di ba yung mga kabataan ngayon,
masaya na sila na makatanggap sila kahit ano lang, kahit flowers, chocolate. Pero pagdating sa matanda, mas okay sa kanila yung bigas na yung binibigay, yung ulam, yung mga pagkain, ganon. Bali, nandun na agad sila sa mas kailangan nila. So, isa pang example dito is needs versus wants. Nung bata tayo, di ba, gusto lang natin, makuha lang natin yung wants natin without even knowing na kailangan ba natin to sa pang-araw-araw. Di ba? Pero ngayong malaki na tayo, ang mas inuuna natin yung needs natin at magagamit talaga natin sa pang-araw-araw. So, dumako naman tayo sa two types of virtues. The first one is moral virtues. Sinasabi dito sa unang bullet ay not innate, rather they are acquired through repetition and practice like learning a music instrument. So, sinasabi dito na ang kasanayan ay hindi likas, bagkus ito ay natututunan sa pamamagitan ng paulit-ulit na ginagawa natin. So, hindi na tayo lalayo sa example. Ang example dito ay learning a music instrument. 'Di ba kapag bibili tayo ng gitara, nung una hindi naman natin siya alam paano gamitin, 'di ba? Natututo lang tayo dahil paulit-ulit natin siyang pina-practice dahil gusto natin matutong maggitara. Ganon din siya sa others music instrument like piano. 'Di ba pag-aaralan muna natin siya. Then kapag napag-aralan na natin, kaya na natin siyang gawin, ganon. Bale, parang it takes time. So, the second bullet is, it is through the practice and the doing that one become a type of person. So, yun nga, yung sinasabi na, practice makes perfect, di ba? Hindi naman natin na pagbili natin, kaya na natin siya gamitin. Hindi, di ba? Pinag-aaralan talaga natin siya ng matindi, mahusay, ganun. So, the third bullet says that over a period of time, virtues become second nature. So, yun nga, sa paglipas ng panahon, ang mga kabutihang asa ay nagiging second nature natin dahil sa patuloy na paggamit at pagsasanay natin sa mga bagay na ito. Moral value or golden means by Aristotle. The golden mean or golden middle way is the desirable middle between two extremes, one of excess and the other of deficiency. But first, we're going to tackle first about the two extremes. What is the two extremes? Two extremes is the two contrasting idea. The two contrasting idea is the excess and the deficiency. What is excess? Excess is sobra or too much, while the deficiency is kulang or hindi siya sapat. Example of golden mean. For example, in the Aristotelian view, courage is a virtue, but if taken as excess, would manifest as recklessness, and indeficiency is cowardice. But first, I am going to tell you what is courage is a virtue. Courage is a virtue when we choose to do good, especially when in difficult times. And by Aristotle, he believed that courageous person feared only things that are worthy of fear. But in the example of the golden mean, but if taken to excess would manifest as recklessness. So what is recklessness? So the recklessness is the careless of consequences, or they act in a way which they don't care about danger, or the effect on their behavior, or the effect their behavior to the other people. That is the what do you call this? The recklessness. For example, the bullying, or you're judging the person. Like, for example, you said na mataba siya, ganun, pangit siya, hindi siya ganun kagandahan. Yung boses niya, pang lalaki, pero ang ganda niya, mga ganun. Is a type of bullying na hindi mo na alam yung sinasabi mo, na hindi mo alam na nakaka-apekto na pala yun sa isang tao. Or, in recklessness nga is, you're not shows a care for other.
And indeficiency is cowardice. So what is cowardice? Cowardice is lack of bravery. It is courage to face danger. For example, not standing up for someone who is bullied. How one can earn moral virtue. Intellectual virtue comes from teaching, but moral virtue comes from habit. This means that the two are acquired differently. Intellectual virtue can be acquired by reading book, and the moral virtue can be acquired only through practice. So, the two types of virtue is the intellectual and the moral virtue. But we're going to tackle first the intellectual virtue. So, the intellectual virtue comes from teaching, right? Learning to the best you can be by understanding the world and by achieving your goals. The characteristics of intellectual is like they are lifelong learner and critical thinker, and they are excellence of thinking, use of reasons. So in the moral naman virtue, it comes from habit. So they are doing the greater good and being a better person by learning from their mistakes and doing what they feels right or naturally. That is the moral virtue, and they are excellent too in relating their reason to their appetites and desire or their feelings and their emotions. That is the moral virtue. What is virtue ethics? Virtue is from the Greek word arit, means excellence. It emphasizes on the role of one's character and the virtues that one's character embodies for determining ethical behavior. But what is the virtue ethics? Some of examples of virtue ethics is the honesty, the loyalty of the Filipinos, ano pa ba, the kindness, respectfulness, responsibility. Yan po yung example ng virtue ethics. In virtue ethics, they are obliged to obey. Unlike in the other, mas nakikita dun yung consequences sa actions mo. So, next is the virtue ethic is a person rather than an action base. It looks at the moral character of the person carrying out an action. Ayun nga yung sinasabi ko. Yung virtue ethics, nakafocus siya sa pag-carry out ng action. While the utilitarianism, mas nakafocus siya sa consequences ng actions na ginagawa natin. And virtue ethic focuses not so much on principles or the consequences of an action, nor even the action itself, so much as an agent. The person who performs the action in the light of the circumstances and all of his or her other action. So, here, sinasabi dito na yung virtue ethics is moral theory na concerned with our moral character. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung honesty, kindness ng bawat isa sa atin, yung marespeto, loyalty, yan yung mga yun. Yung, kumbaga, yung goodness yung kinikerry out dito sa virtue ethics.